Okay, padayon ta sa atong pagtulun-an kining level 6 mo ni gitawag og deeper teaching. So kung naman ta sa level 1, ang level 1 kani nato nga is mostly born again, no? Ang level 2 is milk. Ito siya ang mga gatas kay mga pagtulun-an. Katong level 1 is born again, mo ta first resurrection sa atong spirit. So mo na nga i-studyhan nato to daghang kitong topics dito. Dahil ang level 2 is milk, kasabot muna ang mga gatas kay nga mga pagtulungan. So ang level 3 gitawag to siya og obedience or discipleship. So obedience, ito ang level 3. Level 4 is level of righteousness. Diba? Then ang level 5 is level sa holiness. So ang level 6 is deeper teaching. So mo ning lalong ning mga pagtulunan, no? Kanang pag mag-study bitaw tani damor kang mahadlok. Ang next ani is resurrection from the dead. Ayon, ang mas resurrection from the dead is judgment. So kuyawan gyud ka kung wala gyud ka mahaom sa pulong. Kay sa next nato nga subject, na ako may isa ka topic kanino, abo ang last topic sa resurrection is diri na makita tong parable sa tares of the field. Mo ni siya ang mga comparison parable of the dragnet, dayon the unfaithful servant, then parable of the talents. Diri ni ma-fall ni mga verses. Then the reward at the resurrection of the just. So unsay mga ganti sa pagkabanaw sa mga matarong, dayon the power of resurrection, the importance of Yeshua's resurrection for the believer. Then ang next na nanin nga bago na nga topic is judgment. Mga hadlok-hadlok na nga mga pagtulon so masusi na gyud ang mga kinahilagman nato nga mga sekreto. Manang sa judgment day wala gyud matago tanan dayag. Dining atong pagtulunan karon ato ni siyang about sa resurrection of the dead. No, ganang ug dili bitaw ka kabalo mo bahin-bahin sa pulong malibog ka asa ni pulong para asa ni di kahiluna. So karon gitagsa-tagsa gyud nato, no? Bisay-say gyud. Basahon sa taning mga other scriptures, Matthew 16:20, Mark 9:9, kay naa man gud mga keyword. So naa ang mga keyword ani ay aron nga makatuog gyud ta nga naa gyud pagkabanhaw sa minatay. John 16, madali-dali ta pakibasa ko dito sa itong naikwan. John 16:21. From that time, Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Kung makita nato din nga naa na gini pagkabanhaw, giprophesy na ni o gisulti na ni Rabbi Yeshua nga mato sa Jerusalem o dito maganto siya og daghang butang gikan sa mga elders katong gihampak siya, gitorment siya, gitorture siya dito sa mga chief priests, sa mga scribes, o patyon siya o mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. So naa na gid ining pagkabanhaw nga nahisgutan ni Rabbi Yeshua. Okay, diri sa Mark 9 verse 9 ato kuning tan-awon. Mark 9 verse 9 nagingon diri, now as they came down from the mountain, he commanded them that they should tell no one the things that they had seen till the Son of Man had risen from the dead. Kanina nagisgot siya kang Rabbi Yeshua. Ang nagingon diri si Rabbi Yeshua nga ayaw sa og isulti kining mga butanga hangtod nga ang anak sa tawo o si Yeshua mabanhaw gikan sa mga minatay. So klaro kayo nga naagay pagkabanhaw sa mga minatay. Di na pud sa Lucas 20:35-36 kay naamang gyud mga sikta no, na mga tinuoan nga di gyud mo to og pagkabanhaw. Okay, ingon din 35-36. But those who are counted worthy to attain that age and the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage, nor can they die anymore, for they are equal to the angels and are sons of Elohim, being sons of the resurrection. Okay, nakita ninyo diri no nga naagay panahon ni Rabbi Yeshua na ay mga sikta o grupo kaniadto nga dili gyud motuo og pagkabanhaw, labi na ning mga Saduceo, no? And some of the Sadducees who deny that there is a resurrection came to him and asked him. Okay. So kaning mga duha man guni siya ka bahining sa panahon ni Rabbi Yeshua. Ang mga Pariseo nituo sila og angels. Nituo pud sila og kining pagkabanhaw sa minatay. Ang Saduceo di sila motuo og angels, di mo sila motuo og nay pagkabanhaw sa minatay. Pero aning bahina naay usa ka mga naay sa mga grupo no nga sa mga Saduceo nga naglimod nga naagyoy pagkabanhaw. Okay, so motong usa ni ka
testing niya or usa ni ka illustrate niya ba nga pangitan ingon diri. O teacher, Moses wrote to us that if a man's brother dies having wife and he dies without children, his brother should take his wife and raise up offspring for his brothers. So kani adto kung una sa panahon nilang Rabon Yeshua, kung ang babae no naminyo sa lalaki, dayon namatay ang lalaki, wala sila'y anak. So kung ang lalaki na siya igsuon nga puro pud lalaki, so ang ikaduha nga anak mooy maminyo atong babae. No? So para nga naa siya offspring. So kanina kadungog man kuani nga kanang amo yung silingan tus kaminobo ang namatay ang kinamagwangan. Dayon hinuon amo toy anak nya kay luoy man kayo ang babae, no? Ang manghod atong bana nga namatay mo na koy nikuli og kanang minyo atong iyahang asawa. So kato sila mga 70 Adventist man to sila. So kani pud nga bahin nakita nato dinhi nga pito gyud kay igsuon, no? O naminyo atong babae. Dayon, silang tanan nangamatay. So mo yung pangutana dinhi. Now there were 7 brothers, and the first took a wife and died without children. The second took her as wife and died childless. Then the third took her, and in like manner the 7 also, and they left no children and died. Last of all, the woman died also. Makita nato no nga pito ka man nagsuon, namatay. Nya namatay pud ang babae. May pangutana dinhi. Therefore in the resurrection, whose wife does she become? For all 7 had her as wife. No? No, ingon din ha, sa pagkabanhaw sa minatay, kung nabanhaw tong 7, nabanhaw pud ang babae, kinsa iyang banahonon? Ang first o ang last? Kinsa iyang banahonon? Mo ni ingon si Rabon Yeshua, ha? And Yeshua answered and said to them, the sons of this age marry and are given in marriage. Ang anak niya kalibutan ang minyo og naa sa pangasawa pag minyo. But those who are counted worthy to attain that age and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Sa to pa, kinsa tong mabanhaon niya sa mga minatay, no? Dili na magminyo. Wala na yung minyo. Okay. Dayon, dili na pud sila mamatay. Kay equal naman sila sa mga anghel o anak sa Elohim. Ingon nga mga anak sa pagkabanhaw. Okay. So, kita ninyo, no? Mayroon tag, nganong malaging dito sa bagong langit o bagong yuta, nganong na may minyo? So, muna din ha. Saan ni muna pagsulbad nga pasol. So, muna may tabo. Actually, kaning giingon din Rabon Yeshua, mo ni ang pagkabanhaw dinhi, no? Resurrection of the believers at the surprise coming. So, ako nagibutan surprise. Dili na second coming, surprise kay naabi siya surprise coming. Mabitaw nang bisag siya mismo, wa siya kay balo kanu sa siya panawgon sa langit ng amahan. Bisag ang anghel wa gud kabalo, ang anghel wa kabalo kanu sa siya manaog. So surprise na siya before mo abot ang great tribulations katong akong gisgutan kanina ng buntag. No? So naagyoy surprise coming. So ang second coming kay atong ang atong mindset, ang second coming ni Rabon Yeshua kanang rapture o kanang caught up. O actually rapture wala man na sa Bible pero determine nato nag rapture or caught up kanang pag-ingathering, pagtigom sa tanang mga balaan. Ang second resurrection kanang surprise coming between na sa tunga-tunga. Una niyang pag-anis kalibutan atong nataw siya, no, being a slave sa kaulipon. Dayon tunga-tunga niya na mo na yung surprise coming. Dahil ang second coming niya mutungtong naging siya sa yuta, no, na nasa Sikaraya chapter 12, ana ang mga verses. Dayon mutungtong naging siya gikan sa mga Olive ug mosulod siya sa city of Jerusalem. Muagi siya sa Golden Gate. Yung Golden Gate facing man daw na sa wala mo ato dito pero mo nilang gituan nga kanang Golden Gate nga nagatubang sa Mount of Olives. Sirado gyud na siya kay silang kinuhaan diha moagi ang ilahang Mesiyas. So matinuod man gina siya kay diha man gyud mosulod si Rabon Yeshua. Pero kana siya second coming na niya sa millennial kingdom. Okay. So layo-layo pa gyud, no? Layo-layo pila pa kakatuigan. So gikan karon og sa malabot nga millennial kingdom naa ang iyahang surprise coming. So mo na og di ta mangandam aw naa gyud mabilin. No? So yaw kuyaw gyud nagmabilin ka. Diha na gid siguro nga magmatinud-ano ng pangalagad sa Elohim, no? So muna atong muna giingon diri. Kaning ipasabot dinhi nga pagbalik ni Rabon Yeshua kanang taon tong surprise coming, mabanhaw daghan ang mga banhaw katong unang namatay kang Rabon Yeshua ug kita nga buhi mo kita giingon diri sa 1 Thessalonians chapter 4:14 to 17 mo na siya. So pag adto nato dito sa langit, walay minyo ay dito. Kunin na to. So muna yung ipasabot diri nga walay minyo ay dito kay ang iminyo dito si Rabon Yeshua nga bridegroom ug kita nga bride. So ang babae ug ang lalaki dito, ang nagdayon di paabot dito, we are all brothers and sisters. Okay. So na dito na siya.
Pero pag abot nato niya dito sa bagong langit ug bagong yuta, naa na po dito ang ninyo. No? So muna makita nato sa Isaiah 65. Na naay pag-multiply kay bago naman ang langit, bago naman ang yuta. No? So daghan na kay tanan, multiply na ang pagkamatarong nga mao gi plano sa Elohim nadtong una niyang plano sa paghimo niya kang atang ugip. So sa new heavens and new earth, bago naman na siya, wala na may demonyo, wala na may pagpapasala. So ang righteousness, ang pagkamatarong, magpuyo na gyud hangtod sa kanturan. Muna ito makita dito sa 2 Peter chapter 3 verse 14 nga gilauman ni Apostle Peter ang bagong langit ug bagong yuta, diin ang pagkamatarong magapuyo. No, yung dire verse 13. Nevertheless, we according to his promise look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So nakita ninyo. Okay. So sa John 5:29 mo nigingon dito, katong nga verses those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. All who are in the graves. So, atong nasa lugnanan. Muna yung sinabot. And Matthew 26:32, mo ni siya ang pagkabanhaw po ni Rabo ni Yeshua. So, gisgutan yun na naay pagkabanhaw. So, mo ni karon itong itunan. Mga klase sa pagkabanhaw. So, hindi mo malibog, kung hindi siya i-classify. So, naay gitawag nato nga unang pagkabanhaw. First resurrection. So, kining first resurrection, ato ni siya makita, diri sa nagisgot sa Revelation 20 verse 5. So nagingon diri, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Okay. So kaning first resurrection ato ni siyang bungkagon, no? Ato ni siyang i-digest ug unsa ni siya, ato ni siyang i-divide rightly. Okay, nagingon diri ang first resurrection naa na siya part, naa siya bahin, naa ay first part. So ang first part sa first resurrection, okay, una resurrection in Yeshua. Ang unang ibanhanan dinhi sa tuwa ang atong patay nga espiritu, ba? So, muna ang born-again experience. So, muna ang pagkabanhaw nato. Manila, most actually, I say to you, the hour is coming and now is when the dead. Kaning dead, ipakita diri, dead in spirit ni siya. Will hear the voice of the Son of Elohim, and those who hear will live. Okay, muna una, ayaw mo kalibog. Muna ang unang pagkabanhaw sa atong espiritu. Muna disputan di, resurrection in Yeshua, meaning ang atong pagkatao pag-usab sa iyahang binayan. So, muna yung sa 1 Peter 1:23, having born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of Elohim, which lives and abides forever. So muna karon, muna ni karon ang atong sitwasyon nga banhaw na ang atong patay nga spirito. So muna ito nga pag humanto pagkabanhaw sa spirito, di ba simuhan ta sa tubig sa Romans 6:3 and 4, di ba tismuhan ta diha kang Yeshua baptized into his death, no? Baptized into siyang kamatayon. So muna ang iyahang significance, muna itong gisadihan sa the importance of water baptism. Kay kanang water baptism mo nang importante na siya kay naay mahitabo din ha. So mabitang yon din or do you not know that as many of us were baptized into Yeshua, okay, were baptized into his death. Kung nagpabautismo ta diha kang Rabo ni Yeshua, nagpabaptize ta ngadto sa iyang kamatayon. Therefore we were buried with him through baptism into death. Okay, so pagkamatay niya, no, gilubong puta uban. Actually ang gilubong dito ang imuhang daang pagkatao, katong sinful sinful nature nga gipasaylo na niya. Okay. That just as Yeshua was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. So muna nga, pagtusno nato dito sa tubig, gilubong kauban ni Yeshua, gilubong ang atong mga dead works, ang atong mga patay nga giluhatan. Muna pagkabanhaw ni Rabo ni Yeshua, so bago na si Rabo ni Yeshua. So muna paghawas nato sa tubig, bago na pud nga pagkatao. So muna nang naana ang pagkabago sa pagkatao. So muna ito human sa atong water baptism, paluapan dayon taog new life in Yeshua. Kay ngano man, dito na din ma-apply ang 2 Corinthians 5 verse 17, di ba? Nga kung siya bago na siya kang Yeshua, bago na siyang binuhat. Ang daan na nga gina ug ang bago nagsingabot na. So kana nga kabago mo nay atong gisuportahan nga mo padayon gina siya kabago. Hangtod mamatarong, mabalaan, mahinlo. Ready na dayon sa gipaabot nato nga pagkabanhaw. Okay. So before nato i-touch ni kaduha, naay nahitabo pod. Ang number 2 nga resurrection na ay nahitabo nga pagkabanhaw gyud kinsa man to resurrection of Yeshua. Sa dihang nabanhaw si Rabo ni Yeshua, naapoy nabanhaw nga mga lawas sa mga balaan kaniadto nga nangamatay sa wala pa siya. Di ba? Kita nato na sa Matthew 27:52-53, ang uban gali ani nila naglakaw-lakaw sa Jerusalem. Mao toy mga Old Testament saints nga nabanhaw uban sa pagkabanhaw ni Rabo ni Yeshua. Kaya tumasahon. So nakita ninyo, no? Ang mga pagkabanhaw dinhi. Okay, Matthew 27:52-53. Atong basahon dinhi, ngon dinhi mo ni atong isa-isay diri. And behold, sa pagkamatay ni Rabo ni Yeshua sa kahoy, sa cross, ngon diri.
The rest said, "Let him alone. Let us see if Elijah will come to save him." Yeshua, when he had cried out again with a loud voice, yielded up his spirit, and behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth quaked, and rocks were split, and the graves were open. Okay, muna yung pagkamatay, di ba? O, naay niabot nga linog, dako gid nga linog, ug ang mga bato nga buak niya ang katong tabil ngadto sa tabernacle, sa temple, nagisip from top to bottom. And the graves were open, ang mga lubnganan. Noon sa ni, nga abli, o mga patay ni siya. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. O, lalimang kasi ang pagkamatay. Ha? Katong mga balaan na nangamatay, o pagkamatay niya, nangabanhaw to sila. O, muna ning gingot ni Guro, no? Nga, ang mga tuwa sa kray, pwede po ni siya nga ma-apply at mga naana sa lubnganan nga sa diyan nakadungog sa tingog na banhaw. O, so, naay nang nahitabo adto. Dayon ingon dia, and coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Oh, kita ninyo? No? Nga daghang nangabanhaw pod sa iyang pagkamatay. O nanggawas gikan sa mga lubnganan, human sa iyang pagkabanhaw. O sa to pa, nagduangan ni sila. O, si Rabuni Yeshua nabanhaw ug nabanhaw pod tong mga una nga mga balaan. Dayon naglakaw sila, no? Nangadto sila sa balaan nga dapit. O, unsa man nga balaan dapit? Jerusalem og nagpakita sa kadaghanan. So mo ni ang mga saints, no, mga balaan nga nabanhaw during sa pagkamatay ni Rabuni Yeshua, pagkabanhaw niya. O muning the resurrection of Yeshua with the many bodies of the saints who died before him. Okay. So, kita ninyo no nga naay nangabanhaw. Gani, di ba ato naman ang nasulti atong sa panahon ni Elisha nga namatay si Elisha, dayon na ay ginubong, dayon wala na nila malubong gisakto kay naay mga tulisan. So nahitabo ila na lang gihagbong dito sa lubnganan ni Elisha. Ya sa dihang patay ni tugkad sa bukog ni Elisha, nabanhaw ang patay. So the same po ni kang Yeshua, no, the power of resurrection. Nga daghan kayo o nagpakita gyud niya ngadto sa kadaghanan. O mo nag-ingon diri ni Mateo. Dili na siya ingon nga istorya lang, myth lang. Tinuod yun na siya. Okay. So naa po itong makita diri confirmation of Yeshua's resurrection. Okay. So naay pagkumpirma o tinuod ba gyud ning nabanhaw si Yeshua. Okay, diri sa Matthew 28 verse 6 and 7, ingon diri, "He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Okay. So, kinsa may ato nakita dinhi? O, mo man ni ato dito ni si Mary Magdalene, o Mary of Magdala ni ato siya dito, unya ang anghel mo ni tagbo niya o nakistorya niya. Ningon nga wala na diri inyong agalon, nabanhaw na siya. So, ato pa confirmed by the angel. Okay, diri sa Mark 6 verse 9, makita ko nato ni dinhi. Ato makita. Now when he rose early in the first day of the week, he appeared first to Mary Magdala, Miriam, atong sinultian Mary Magdalene, so ang kana Miriam of Magdala, out of whom he had cast 7 demons. Okay, so si Rabuni Yeshua mismo nagpakita siya kang Mary Magdalene. Okay, then sa Luke 24 verse 15, mo ni ang katong the road to Emmaus nga duha ka disciple gipakit-an pod ni Rabuni Yeshua. Nagpakita siya. Actually mo man ni ang case sa the road to Emmaus. The two disciples. Luke 24 verse 15. Ngayon din niyo. So, it was while they conversed and reasoned that Yeshua himself drew near and went with them. So, nag-istorya sila. Now behold, 2 of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. And they talked together for all these things which had happened. So, it was while they conversed and reasoned that Yeshua himself drew near and went with them. So, sila po ni Yeshua, nagpakita po siya na itong duha ka tinunan nga naghay padulong sa Jerusalem. So, kita na to. Okay, another na po nga confirmation, nakitaan siya sa duha ka tinunan, dahil sa Luke 26, wala na may Luke 26, no? Sabay Luke 26? Luke 24 siguro niya. Luke 24, 36. Okay, dili niya siya. Nilapas na ta. Luke 24, 36. So, ingon diri, as they said these things, Yeshua himself stood in the midst of them and said to them, "Peace to you." So, nagpakita siya sa 12 ka tinunan. Klaro na, no? And sa John 20 verse 19, gi-confirm po na kini ang matinanamot po niya mga apostolis. Okay, nagpakita siya dito sa 10 ka apostol. Anong 10 raman? Anong di man 11? Anong di man 12? Kaya una, namatay naman si Judas. Mato apostolis. Nag-suicide man to. Dayon, wala dia si Tomas.
Kung bitaw tong nagingon gitong pulo nga nakita lagi namo ang nagluwas. Kita lagi namo siya Yeshua nga nabayhaw. So ningon nito Tomas nga adik ko motuo gawas ko. Makita ginako ang nilansangan sa kamot. So napakita siya sa pulo to the 10 apostles. Okay, no? So sa John 21 verse 1. After these things, Yeshua showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. In this way, he showed himself. So napakita siya. Okay. Naman gyapon na diri sa mga bersikulo ato makita na si Kabun Yeshua, wala lang ma-include diri. Nagpakita po siya ni Tomas sa John 20 verse 28. Mo diri after 8 days, his disciples were again inside and Thomas with them. Yeshua came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my Elohim." Yeshua said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Okay. So makita na to, nga nagpakita siya sa dagat sa Galilea. Dayon, dito na sa letters ni Pablo, dili lang kay nagpakita siya na ini. Sa 1 Corinthians 15 verse 6, ang nalibasa din ha, nagpakita siya po ngadto sa mga 500 ka mga magtotoo. Dahil pagkahuman, nagpakita po siya kang James. Kinsa ni nga James? Dili ni James nga apostolis, ha? Iyahan ning igsuon. Half brother niya, nagpakita siya. So muna nga si James po, diha siya nakatuo, no? At that time nabansin mo siya, unbelieving man kay ni sila. Pero sa diyang nagpakita si Yeshua sa iyang igsuon nga si James, dito nakatuo si James. So unang kaning nga James mo na ang nagsulat sa letter of James, no? Siya mo ay a leader sa Jerusalem Council. So siya mo in charge dito. So after ana, okay, sa last na nagpakita siya kang Paul. Dito sa 1 Corinthians 15 verse 8, sa Acts 9:5 dito sa road to Damascus. So nagpakita siya. So klaro tayo nga naagyoy confirmation ang iyahang pagkabanhaw. So dili na to ma-question na naagyoy pagkabanhaw. Okay, so muna ang second, number 2 nga resurrection under sa part 1 ug under sa first resurrection. So notice ninyo nga ang first resurrection, puro gyud ni siya pagkabanhaw sa mga balaan. Atong basta din unya second resurrection, pagkabanhaw to sa mga taong daotan. So gipatas gyud sa Elohim. Kung gibanhaw niya ang mga matarong, banhawon pud niya ang mga daotan. Pero asa? Ang matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga daotan banhawon niya pero asa niya ibutang? Dito sa place of condemnation. The lake of fire, which is the second death. Okay. So ato nakita, no? So ang number 3 na pud ani is mo na ni karon ang atong gipaabot. Resurrection of the believers at the surprise coming. Dili second coming sa among old notes ay second at that time mo man iyang pagsabot pero sa ato long pagsabot nga ang surprise coming ni Rabon Yeshua dili na second. Kaya ang second is ang first God nitungtong gid sa yuta. Sa ato pang second coming niya mutungtong siya sa yuta. So ang pagtungtong niya sa yuta mahitabo na dito na sa millennial kingdom. So karon ang iyang surprise coming diha ra just panganod. Di sa siya mutungtong sa yuta. Kuhaon sa niya ang iyahang mga ulipon nga nagmatinud-anon, di ba? Qualification sa iyang kwaon, katog yung called, chosen, and faithful. So, ug naay mabilin unya nato dinhi, kamo na unyay, kamo na in charge diri sa Mahanaim, kamo na ikaon sa daghang tilapia dinhi. Tago-tago lang mo kay, dito na ibubo tong mga pila ka hampak. Ban ba man kinara ba dito sa mga hampak nga ang mga kasubaan nahimong dugo, di na mo makabuhig tilapia kay ang tubig nahimo ng dugo. Patay gyapon sila. Mahitabo to siya nga 1/3 sa mga katubigan mupait. So mo na ang mga judgment after sa rapture, no? So mo ni karon ang atong gipaabot. Mo ni atong term gitawag na to caught up or rapture. So ang word sa ang meaning galing rapture gali sa kwan is happiness, no? Di pa ta malipay nga ang atong gilauman nga paglaom ni abot na gyud. Surprise coming. Mo na gingon dinhi kay atong yang second coming prophesied na to siya, naato siya pizza, naato siya date, kano sa siya manaog. So klaro na millennial. So naa na pizza. Pero kaning iyahang surprise coming, siya mismo wa siya kabaluan. Kay ang father ra gyud ang nakahibalo sa timetable ana. Kaya sa gali na makita. Nana diri sa Matthew 24, di ba? Asa dapit? Matthew 24 36 pa no? Yung diri But the hour of the day, but of the day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. So, unsa may iyang ipasabot dinhi? Mao ni ang iyahang pagbalik. Dili ni sikan coming ha, kung gingon niya, surprise coming, kay tuwa ra gid siya tus panganod.
Okay, mo ni. Matthew 24:30 to 31. O John 14 verse 3. Diha ninyo na masabtan kanang mga bersikulo ha. Kaya itong basahon. Ingon din kaya na-erase man yung akong verses dire. 30. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. Okay, so ang sinyalis sa pagbalik sa anak sa tao, si Rabon Yeshua, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So, klaro ha? Umuabot siya on the clouds of heaven. Clouds lang. Ha? Panganod lang. Mabitang nanong na ay pagkasubo sa daghan. Ha? Klaro na ha? O ang sinyalis anak sa tao, si Rabon Yeshua, magapakita sa langit, o ang tanang tribo sa kalibutan, managbangutan. O makita nila ang anak sa tao nga nagaabot diha sa kapanganuran sa kalangitan uban ang gahom o dakong himaya. And he will send his angels with a great sound of a trumpet. So muna ni siya ang katong rapture. Confirm ni siya diri sa 1 Thessalonians 4:14-17. Ha? Kasahon nato na siya unsa iyang confirmation. Okay, hindi And the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of Elohim. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with Yeshua. So, klaro na diri, and he will send his angels with a great sound of a trumpet. So, muna to ang pinakadako nga budyong sa trumpeta, nga ang budyong yun, ang pinakadako nga anghel, the archangel. And they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So, mo ni siya, i-gather na, o gathering. Put up together. Muna, kuha ko na dito ka na. Mo ni atong living hope. Muna nga, anytime ni siya, ha? Ayaw mo pagkumpiyansa. Anytime ni siya. Mo bitang yung dinhi nga, naaon niya'y nagtapad, nga natulog, ang isa, gikuha na, ang isa, nabilin. Mo ni mahitabo, For in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. So mo ni ang bali ang yang parallelism, no, ang yahang kanang panag-ignan sa panahon ni Noah. Okay, yung dahil diri and did not know until the flood and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. So mo ni ang pagbalik sa anak sa Elohim. Then the two men will be in the field. One will be taken and the other left. So, naay duha ka lalaki dito sa field. Ang isa giuban, ang isa nabilin. Okay. So, naabot din two men will be grinding at the mill. One will be taken and the other left. So, may gani kay dili ba nag-asawa? Diba? Duha ka lalaki o duha ka babae. Na pwede po ka nino nga ay pwede kayo. Nga nagtapad mong duha, ang bana matinud-anon, ang asawa di matinud-anon. No? So natural, pagbalik ni Rabon Yeshua ay mauban tong matinud-anon kay mobog iyang pilion, Di lang ta mawalaan ni nga kwalifikasyon. Unsa iyang makikuban sa iya call. Siguro ba kang tinawag kaniya? Chosen, napili ba gyud kaniya? Dayon faithful. So mo ni ang iyang balikan. Gitawag, gipili og nagmatinud-anon. Karon, ikaw karon bana, matinud-anon ka, asawa dili, o ikaw asawa grabe ka matinud-anon bana, kumpiyansa ra. Ay tinggalan lang ko niya, pag mata ni mo, asa naman ka, dir? Sikag pa nga pa, asa naman diri? Pagtanong ni mo dito, wala ni mo mga anak, asa man nga, gabiing dako, nga wala sila. Hilang na ka. Gilayasan na ka. Nya kay, di ba? Ang pagbalik sa bridegroom, kung saan galing kurasa, wala mo nagibutang diri, no? Pero isimbolo lang, nga at midnight. Tunga-tunga sa kagabiyon. Pasabot, tulog kayo ang mga tao. Actually, dili man na ingon kay, wala man ginhibalo. Pwede nga tunga-tunga sa kagabion, pwede nga adlawan, wala na kay balo. Ang importante nga, tinawag ka, pinili ka, kung nagmatinud-anon ka. Mabitaw gali ni ingon diri sa faithful and unwise servant, nagyang mga galidyo, bulahan ang alagad nga kansang pagbalik sa iyang agalod makaplagan nga naghimo sa buluhaton. Sa nga buluhaton, nagpakaon ka sa isig ka alagad sa pagkaon diha sa insaktong panahon. Muna ako akong consolation nga, mahimo gyud ko na akong trabaho kay ug mo abot lang si Rabon Yeshua, klaro gyud ka kandidato gyud kang mo kuha niya. No doubt. No doubt gyud na. Klaro gyud siya. Who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them food in due season.
Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Oh. So, siguro kag wala, dili man ko kamulong Bible study, pero nag-obey ka sa mga buluhaton, nakaplagan ka, ibalik sa Rebunisyo, ay, kandidato kang ubanon niya. O muna, ha? Na ingon naman dili, Son of Man will appear in heaven. Oh, all will see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Sa tuwa, ang tanan gid ay makakita. Bisan pag natulog ka, makita gini mo. Ang problema lang kung nauban ka. Kay mura man guni siya magnet, no? Kanang magneton ba ang tanan nga kang matinud-anon o makikuban dito niya. Sumulupad ra ka kalit. Muna ni ganahan ta kay salidang Superman, ang himo lagi kang Superman, Superwoman. Ha? Oh, tikabo ta ni Rabon Yeshua. Na confirm po na sa John 14 verse 3. Oh, kanos siya mo balik. Usa sa akong nasabtan ani, kanang human na gid ang tanan nga katong kandidato nga iyang balikan, human na ang iyang mansion. No? So maningon diha oh. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again. Ito man ang word, I will come again. And receive you to myself, that where I am, there you may be also. So, klaro kayo. O siguro, mingon tag, dili na takaabutan ang ihang pagbalik, pero nahuman na mo mansion dito sa langit, aw, dili na kanya paabuton pa nga, mauban ka atong iyahang surprise kami. So, kung itaning nindot kay nino nga, naguna na ta, front seat ta, una ta nga, ni pahulay. Kay pagbalik unya niya kaniyang surprise coming according sa diri sa 1 Thessalonians 4:14-17 ingon diri that in Yeshua will rise first. So in imong body, usato siya nga iyang banhawon. O kandidato na to siya. So body na lang to siya. O mo man ang uban na di kasabot ba kung saan understanding ba. Kaning gitawag diri pagbalik kaning surprise coming niya kung una kang namatay diha kang Yeshua, ang body na lang niya ang imuhang banhawon. Ilisan niya og ining incorruptible body, dayon i-join niya sa imuhang kalag espiritu nga tuwa sa langit. Okay, lakot ninyo. Kung ang buhi, kung kita buhi, followed by those us who are alive and remain in Yeshua. Sa ato pa, kaning mga buhi karon o naabtan tang rabo ni Yeshua, in the twinkling of an eye, ma-change mo lang imong body into incorruptible body. So, kita ninyo, no, ang tawag nato og pamuhat sa Elohim, great glory. Muna atong ipaabot karon, Revelation 1:7 nag-ingon dinhi daghang gi masubo. Amo nang giingon sa Revelation 7 nga daghan ang managsubo. Ayun diro, behold he is coming with clouds, and every eye will see him, and they also who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Naka-question ko ani during nga nagklase mi ni grandma na ningon ko nga te. Di ba pagbalik ni Yeshua, di ba ang tanang mata makakita? Nganong giapil man ni dinhi nga katong nigdunggab niya makakita? So makakita. O katong nagdunggab niya tuwa sa impierno, sa Hades, ay makakita gyapon to. Lahi man guning physical o lahi ning spiritual. Kita nga naa sa physical, dili ta kakita sa spiritual. Mao bitaw nang gitagaan tag pagtuo kay ang pagtuo mo na atong third eye makakita ta sa spiritual things. Pero katong spiritual na, katong nang mga tuwa sa Hades kay spiritual naman to sila, ay makakita to sila. Makita nila kinsa tong naglipay sa kalangitan, kinsa tong naglukso-lukso dito. O nang magsige sila pangagaw dito, ano man yun, wa man yun ko mag-hinulsol, ano man yun. Pakit-on to sila pirmi. Asa man ko na sa scripture kay. Di ba nag-ingon din sa Luke 13? Kung kabalo lang mo bahin-bahin sa pulong, ay di ang itang malibog kaklaro kay dinhi. Luke 13, ang tanawon. Ingon dinhi sa verse okay, 24. Una tayong strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. So paningkamuti nga makasulod kamo sa sipit nga ganghaan kay daghan ang naninguha pero gamay ra gyud ang nakasulod. When once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door saying, Lord, Lord, open for us. And he will answer and say to you, I do not know you where you are from. So actually, mo ni siya kanang gitawag nato sa bingay ba sa iyang pagbalik nga kung ang agalon, ang agalon sa panimalay, mubakod na, magkuha na, pagkuha na, sirat, anya ikaw karon nga nabilin, manuktok na dahin ka, Lord, na nabilin man ko. Manahinda. And he will answer to you, I do not know you where you are from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. But he will say, I tell you, I do not know you where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. Kaya yung namuhat man mi, nangaon man mi, ino man mi sa imong presensya. Nanguan man gali mi, nangyaw man gali sa kadalanan. Na anong giingnan man ka nga, wako kailan nimo mabuhat og daotan. Kay ngano ang pagpanguhat dili
controlled o dili in obedience sa spirit. Nagbuot-buot lang pamuhat. Oh. Dili ka ba basta yung ka. Oh, gawatong gyud ko ni sa Ginoo kay naglangyaw gyud ko nagwali niya. Dili man tumay mong direksyon. Ha? O ang direksyon ani igsuon importante kayo. Ha? Nanguha tong kapinuwala kay direksyon ay mo ni hagbong kani. Dahil mo na dahil there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of Elohim, and you yourselves thrust out. No, nakita ninyo? Ha? Dili na ni hadis ha? Dili na ni katong gitawag na Abraham's bosom na katong rich man, naglantaw na lang to. So wala na to dito. Kingdom of Elohim nasa tutuan na ni sa third heaven. Oh. Makakita sila. Open. Ang spiritual, open na siya. Oh. Katong mga tuwa sa langit, syempre, kung tugutan nga pakit-on ta dinhi, makakita ka. Gani, ako naman nag-share sa inyo ha, nga naamay daghang pinadayag anak sa mga alagad. Nga kung ang atong mga loved ones tuwa dito sa heaven, gusto sila mulantaw sa ilahang mga parinti diri sa kalibutan, moadto ra sila dito sa place nga gitawag og kining portal. Ha? Kanang portal mula na siya duha ka haligi, dayon mura na siya kanang sinihan ba nga moadto ra ka dito, dayon mo inquire ka nga Lord, gusto ko mo tan-aw sa akong mga magpapa dito sa kalibutan. So ipakita tayo dito. Makita ang taga dito, makita ta nila. Pero kita by faith lagi in town. Ha? Naghandom tagon sa nagkaikandan sa akong anak, kung sa nagkahindan sa akong mama dito, anak mo. Sila, open na sila. Kay spiritual world naman to. Ug ang tuwa ko dito sa impyerno, makakita ko sila dito. Ano man, wala na gitago sa Elohim. Kay ngano, sa laktod pa nga pag-istorya, kanang mura gi-promote sa Elohim tong mga disobedience. Mura gipalagot sa Elohim katong disobedience. Kay ngano, kay kadto sila sa diri pa sa kalibutan, mga provoker man to, makilalisan man to, mga disobedience man to. So karon, pakit-on na po sila. Mo na resulta ninyo ha, kamo sige, kita ninyo, yan na. Di ikaw karon ato sa impyerno, galing wa kilabot ana, kita to mga disobedience na to dito, ay makakita to intang magkakot na naman yun, kumudo. Ano ni tabo? Hindi pa gid na, Ako na maginaging gi-share sa inyo nga sa new heavens and new earth. Sa last chapter, verse Isaiah 66, makita ninyo dinhi nga manglakaw ang mga tao. Mo ni ang katong nakapuyo na sa bagong langit ug bagong yuta ha. Mo na kung gingon ninyo nga kanang sa bagong langit ug bagong yuta magpadayon tag celebrate. Unsa itong celebrate? New moon and Shabbat. For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, says Elohim, so shall your descendants and your name remain. And it shall come to pass from one new moon to another, and from one Shabbat to another, all flesh shall come to worship before me, says Elohim. So ako sa diyang namalandong ko ani kanang kuan kay ko ba? Kanang grabe ko ka-amaze ba? Kay nalimangkag sa new earth ug new heaven, manaog ang New Jerusalem, no? So manaog siya. Kanya ang bagong langit ug bagong yuta, ang bagong yuta wala na siya dagat. Rivers lang, no? Rivers of light. Dayon, bisan pagtuwa ka dito, ibutangan nimo ang place sa New Jerusalem, katong building gyud, katong yung city nga manaog, ibutang gyud dito sa Jerusalem. Nya ikaw karon taga Philippines ka or naat sa kinatumyan nga kanang bahin sa kalibutan, kay dito ka gibutang sa Elohim. Na pag-abot og new moon og Shabbat, na ingon na dito nga magsimba sila sa Elohim dito. So dili na kayong musakay pa kag eroplano, mag-hike pa ka, automatic na siya kay ngano, incorruptible bodies naman ta. So, in a split of a seconds, tuwa na ka dito sa New Jerusalem. Then, kung gusto ka mo ulit, in a split of seconds, tuwa na ko gas ng lugar. Inana ang incorruptible bodies. So, di ba? Kakanindon kayo mga paglaong, buhing paglaong. Karon kita, nangandoy magyuntag, mas agit ako, kaadto Amerika, si kumaadto Switzerland, si kumaadto Jerusalem. It takes time. Kinahanglan pa daghang pundo, daghang pagkaganang. Pero, kaning panahon na, ay automatic na, pag inong Lord, gusto ko maato dito sa New Jerusalem. Pag suti pa lang yung wala, tuwa na ka. Inana ka fast ang spiritual bodies. So gawas ana igsoon na pagidiri sa verse 24, and they shall go forth and look upon the corpses of the men. So mo ni ang tuwa dito mga buhi, nga naay bagong lawas o mga tao na sa bagong yuta, manglakaw sila, no? O makita nila ang mga lawas sa mga patay o nga mga tao nga nagsupak sa balaod, nga ang ilahang lawas o ilahang kaugalingon giulod, no? Who transgress against me, for their worm does not die, and their fire is not quenched. So, pakit-on sa Elohim, katong mga tao, kung kinsa tong tuwa dito sa lake of fire. Makita nimo dito katong mga tao nga gipaak sa mga ulod, gikutkot sa ulod, o gidauban sa kalayong walay pagkaundang. Na katong mga tawhana nga tuwa dito, makita po kanila. O mo na magsigig pangagot sila nga. Kagot sila. Pero kita, at that time, di na takahinumdum. No? Wala na tong huna-huna nato nga balita natay parinti nga tuwa dito nasa lake of fire. Di na kakahinumdum nga imong atong parinti. Pero katong tuwa dito sa lake of fire, kahawalo to sila nga ikaw na. Sa kon pa, di pasuya gyud ka. So man tabo, no? So meaning that they shall be an abhorrence to all flesh. So
O, katong mga tuwa dito, sila tong mga dulumtanan kayo para sa unod. So, nakita ninyo, no? Ang diferensya? Okay. So, mo ni karon, mo ni atong ipaabot, ha? Mo ni atong living hope. So, mabitayon si Pablo, comfort these words to one another. O, klaro man, yan ang ibalik-balik. So, naanat pa karon ani nga level, ha? Gapaabot ta sa resurrection, sa surprise coming ni Rabon Yeshua kay sayang pabalik. O, kita nga buhi, mabanhaw ta pag-usab, o ma-change ta ito incorruptible, then ang mga unang nangamatay, mabanhaw po to sila, o makig-join na, balik silang kalag o spirito dito sa kalangitan. So, muna dahil diha, and thus we shall be with the Lord. So, kung sa may ito activities dito sa heaven, dito na ang rewarding. So, next na to ani, muna ni karon ang mga reward after sa resurrection. So, kanang gingon nato din hinga, makikubang na ta, makikagbo na ta kang Rabon ni Yeshua, unsay another events ani. So, muna ingon din, di ba? Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Unsa to pa? Pag human og kuha ni Rabon ni Yeshua sa tanan, mobalik siya sa iyahang lugar. Asa man yang lugar? Di ba? Third heaven. O na di ba place dito? Heavenly place of Rabon ni Yeshua. So, dito ta niya dadpon. Unsa may himo nato dito? Tuwa dito ang crowning of rewarding. Mintas ang kalibutan, gaantos, gasapper sa mga tribulations, ang mga tuwa dito sa kalangitan ay gaparty, ga-enjoy. Kay, gi-awardan na ka sa imuhang binuhatan. No? Sa ako nang giingon ninyo, naatay atong wages sa atong mga trabaho, naatay mga rewards. Kung naapod tayo awards, ako naman na natudlo sa inyo, sa diferensya ana. Kanang wage nato, mo ay atong gitawag og atong physical works dinhi. So kitang tanan parehas tagbayad according sa laborers of the vineyard, di ba? So patas tagbayad whether na ulahi ka o nadugay ka, so uban puno mingon dai nga ay parehas sa mandayon lang sayo nga nag-report alas sa niya sa dugay nag-report. Kinuyuan po na nimo depende na po na sa kasing-kasing kay ilim gatimbang po sa kasing-kasing. May tabo dito katong unang nga nag-abot ay natural, so naaman sila opportunity nga manarbaho dito, so sayo sila nag-report sa vineyard. Pero katong katapusan, kay wala man ginang-hire sila, last hour naman gid sila, so naning kamot gid sila nga matakos po silang mabayaran sa sabot anang bayad sa anang adlaw. So, pata sila. Di ba? So, muna ang sweldo. Pero ang rewards karon dili na ni pwede magpatas. Kaya naamang joy ang paghatag sa ilang 100%. Siyang kinabuhi. Pag parehas na itong reward sa ang iyang gihatag 10%, ikaw 50%, ang isa 100%, parehas na na siya og kun dili oy. According sa imong paghabo, bayaran po ka. According sa imong kanang works. Mawita ng atong mga works is na ay rewards. So Hebrews 6:10 na siya. Okay, mo na siya no. So na ay about na sa imong talents. Then mo po kag awards. So sa manang awards. So kanang awards, mo na gitawag natong mga merit favors. Kung nagmatinud-anon ka, gawas nga naa kay sweldo, naa kay rewards, naa pa kay awards. So sa itong mga awards, kato na itong mga crowns. Mga corona na to. So mo na itong ato karon. Diri ni mahitabo. So mo nang paghuman niya kuan ni Rabon Yeshua nato gikan to sa kalangitan, gitagbo man tayo to sa kalangitan, nagtagbo man taniya, so dato taniya sa iyahang kalangitan. So naa dito i-party, mintras nga naghuman pa ang trabaho dis kalibutan, abot pa tong gitawag nato og kanang millennial kingdom. So naa ako'y gubat, di ba? Ang si Rabon Yeshua makigubat siya uban tong iyahang mga pinili, called chosen faithful. Makiguban to niya o gubat diri sa kalibutan. Muna yung mga events ninyong itabo. Hangtod nga mapildi na tong Babylon, mapildi na tong mga demonyo, na-cast out na sila dito sa lake of fire. Dayon, nahitabo na ang millennial kingdom. So, wala na tanan, no? Humana ang trabaho. So, muna gitawag na to og 7th day sa Elohim. Ang 7th day is millennial kingdom. So, mahumana na, so another, kanang gitawag, I soon new heavens and earth. 8th day na siya. Or, sugod na po ka sa unang simana. So, mga itong, pagkahuman aning millennial kingdom, hipos na tanang mga demonyo, so, baguho na sa Elohim, bagong yuta o bagong langit, o kita nga to sa, dito sa iyang langit, ihanap itang i-transfer. Dito na dahil sa new earth, new heavens. So, diin po siya, mo-transfer po siya, di ba? Kikuban siya. Kaklaruan na. So, muni atong mga buhing paglaom. Okay, so muni ha, muni atong living hope. So, naata karon dinhi. So, after the rapture, human na, katong nakuha, muni may tabo karon sa part 2. Part 1 na to. Ang part 2 is resurrection of the Israelites. So, muni ang 12 tribes of Israel as promised by Elohim to Jacob. Katong 12,000 for every tribes. So, banhawan po ni siya. O muni ang mga ma-fulfill na ni mga promise sa Romans 11:16-27. O basahon niya din ha, ma-fulfilled na ni siya. So, naapod ni sila pagkabanhaw according sa Revelation 7:4-8. Tagaan po ni sila og chance, no? O mga Hudiyo ni siya. Okay, iyon din niyo. Revelation 7:4-8. Okay. And I heard number of those who were sealed, 144,000
And 44,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. The tribe of Judah, Reuben, muna nga, kanang Judah, mga tribo ni. From all the 12 tribes of Israel, Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Okay. Ang children ni Jacob, muna itong i-appeal din kay naay tribe niya nga wala ma-appeal din no? Ang anak ni Leah, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan. Okay. Kita niyo na yung asterisk. Si Dina, wala siya part sa tribe. Wala yung Dina tribe. No? Kay babae. Plus, I don't know, sa mystery niya anak. Then si Rachel, na siya na si Joseph o si Benjamin. So, appeal din si Joseph o si Benjamin. Pero na-appeal din nga si Manasseh. Si Manasseh, ingon diri, anak ni siya, firstborn ni siya ni Joseph. Nang maoy ni Puli kang Dan. Okay, si Bilha, naa siya anak, si Bilha mo ni ang Rachel's maid, maid ni Rachel. Si Dan ang yang anak si Dan o si Naphtali. Then si Silpa, Leah's maid, na po siya anak si Gad o si Asher. Pero ang wala kakuha, kini kang Dan. Nganong ni si Dan? Ang sa may prophecy kang Dan? Wala siya ma-include sa 144. Nganong man be? Kung mga panglandong-adtong ka na, nganong gining si Dan, wala ni siya ma-appeal. According sa iyahang blessing, no? Iwan din sani kang Dan? Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the way, a viper by the path, that bites the horse's heels, so that its rider shall fall backward. I have waited for your salvation, O Adonai. Tinitago din na ako lang na understanding Believe to be, akong pagsabot, si Judas came from the tribe of Dan. So, siya serpent nga nibaak ng Yeshua. No? So, meaning, kinipod si Dan, yung kinayahan halason. Sabon mo si halason? Traidoron ba? So, kaning mga traidoron, wala ni bahin. Hindi harian. So, muning, wala siya bahin. Wala siya bahin sa 12 tribes. So, instead, siya gipulihan siya. Munang di ta kumpiyansa. Diba? Na nagtuo ka nga na kay bahin niya, pulihan man ka kay traidoron, man ka kasing-kasing. Nagtuo ka nga na kay part, pero napulihan ka. Kani unta si Manasseh is anak ni siya ni Joseph, pero mooy nakaangkon sa blessing ni Dan. Mo na ingon diri, no? Okay. Coming ni siya after sa resurrection, mao po ni ang banhawon. Okay. Kinsa man ning mga gitawag nato 144,000. Ang kinuhaan sa ubang tigom, kadungog man ko ani, di na ko mention sa ngalan, nga sila daw, ang ilang kaluwasan, i-appeal sila atong 144,000. Hindi ito hintil, purely to Diyos. Wa tay labot hintil adto. Ang pagabana sa hintil, naara ka diri sa first resurrection ng Yeshua o diri. Diri ang atong part. Kining 144,000, why labot ang hintil ani? Purely Diyos ni sila. Unsay lang qualification ani? Okay. Ingon diha sa Revelation 14:1-5, the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000. So murag naa ni siya showdown dito kay kuan pa man ang kalibutan na pa man ni trouble, di ba? After ni rapture with his father's name written on their forehead. So ang ngalan sa langit ng amahan gisulat ni siya kay aron di ni siya mahilabtan sa 21 ka hukom. Tatong mention kay na trumpets, vials of bowls. No? Dili ni sila maapil mo nang gilain ni sila. Dayon kinsa man ni sila? Mo ni who will redeem from the earth. Okay. Mo ni sila ang mga giluwas, mo ni ang saad sa Elohim. Nandong ako gi-promise niya sa Romans, gi-promise daghang mga bersikulo ang naghisgot ani ng iyang katawhan, no? Naagyoy sa kuan pa special ni sila. So mo ni sila ang ma-spare, no? Kanang dili makasinati sa mga vials. Okay. Kinsa ni sila? Kato ni silang giluwas gikan sa kalibutan, who were not defiled with women. No? Wala ni sila ka sa kuan pa ang pagsabot ani ni grandma, wala ni sila mga minyo, no? Wala sila ka-experience o kanang marrying, ay mga itawag og sexual contacts. So, mga virgins ni sila. Okay. The one who follow the Lord wherever he goes. And the first fruit to Elohim and to the Lamb. So, kung inyo nang basahon, maupod ni sila ang banhawon after the rapture. Kay, dili pa man ni sila incorruptible bodies. No? Mortal pa man ni sila. So, mo ni ang next nga banhawon after the rapture. Okay. So, nakuha na to. Kung inyo nang basahon, ako na lang yung gisay pero kung gusto na inyong basahon, kung saan yung ilang mga qualifications, naam na dito sa Revelation, mga verse. Revelation chapter. Okay. Dito. Taguan.
Revelation 7:4 to 8, no? Okay, so mamala yan itong pandiri verses. So, mo ni sila, ang banhawon. So, during sa tribulation na ni siya, ang bili na ni sa rapture. O, mo ni ang mabanhawon. Dayon, after ani, na ay mabanhaw nga, gitawag na to 2 witnesses. O, mo na po ni sila, according sa Revelation 11, the 2 witnesses. So, duha ka saksi, no? Yung din ni, I was given a reed like measuring rod, and the angel stood, saying, Arise and measure the temple of Elohim, and those who worship there, but leave out the court. Dito sa 7. Okay. 7 day. Now, when they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. And their dead bodies will be in the streets of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Okay, no? O mo ni ang duha ka saksi nga ang demonyo kaning beast, no? Gikan sa bottomless pit katong gako nga walay pagkatuggan, mugawas dito og makigubat aning duha ka saksi. Unya, mapildi niya ang saksi o mapatay niya. Og kining lawas aning duha ka saksi ibutang ngadto sa kadalanan nga mao ang dakong syudad sa espirituhanon gitawag og Sodom o Ehipto. So, unsa man ning lugar? Klaro man Israel man kay ngano man ingon diha. Where also our Yeshua was crucified. So, during at that time ang Israel dili na Israel. Tungod sa wickedness, mabutang na siya nga Sodom. Sa ato pa sexual immorality kaning Israel, daghan mga bayot og tumboy anito mga transgender, mga LGBTQ, ug Egypt, ano man Egypt, ngano daw Egypt? Kay balik na sila simba sa mga idols. So mo ni man dinhi, no? Where also our Lord was crucified. Then those from the people, tribes, tongues, and nation will see their dead bodies 3.5 days, and not allow their dead bodies to be put into graves. So, ang mga daghang kay tan-aw ni kay ngano man gud unsa man dining 2 witness. Kaning 2 witness, duha ka saksi, naa ni sila tanang gitawag nato og power, no? Asa ni nga story ani? Nara sa verse 3 And I will give power to my 2 witnesses. Basahan nato diri, no? 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. So pila man ang 1,260 days? Murag 3.5 years ni sila. Nga magkuan ni sila, magwali, no, magpropesya nga nagsuot og kining sackcloth kanang gamiton bitaw sa pagbangutan, pagfasting. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. So og naay manghilabot atong duha ka saksi, pinaagi silang baba mugawas ang mga kalayo, no? Walay makasakit nila, makasakit ang duha ka witness. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. These have power to shut heaven so that no rain falls into the days of their prophecy. Ato pa, kinsa man ni mga duha ka witness nga pwede nga magampo nga ang langit dili mo ulan. Sa ako lang bana-bana ani, no? Si Moses ni siya o si Elijah. Ako lang ang pasabot pero wala may dimension din these have power to shut heaven so that no rain falls into the days of their prophecy. So kinsa may nagprophecy si Elijah. And they have power over waters to turn them to blood. Kinsa may nag-turn atong Nile, river ng himong dugo, diba si Moses? And to strike the earth with all plagues as often as they desire. So naa sila power nga ang mga katawhan nga nagpuyo sa kalibutan, umingon siya kani mga tawhana, mga badlongon kayo na padali inigdag ang locust kay aron mamaak dito. Ano dayon plague diretso mo tulog. Kini mga tawhana, mga badlongon, adlaw ipainiti sila kanang mapagod sila. So mo ni daghan kay nga suko ani nila. Mo din nahitabo din nga nigawas dayon ang katong beast, katong demonyo ako hinisita ni siya demonyo. No, nakig-away ani og napildi ning duha ka witness, so namatay. Dayon tulo ka adlaw gibutang sila dito, no? And those who dwell on the earth will rejoice over them. So nalipay ang mga nagpuyo sa yuta nga namatay itong duha ka saksi, no? Naglipay sila, nagparty sila, send gifts to one another because these 2 prophets tormented those who dwell on the earth. So kay kaning duha ka propeta, torment, nagsakit, nagpaantos sa ilaha. So, may atlas, patay na gini mga tawhana. Okay, actually, ang purpose ay 2 witness, nag-preach di siya for repentance. For 3.5 years sa mga tao kay, during aning mga lugar, aning mga panahon ang mga tao ani, nisod na kay makahatag himaya sa Elohim, puro na gid mga dautan. No? So, naglagot ang mga tao. Bitaw ning aning panahon na kay, bitaw karon no, bitaw nimo karon, kana lang, nahitabo bitaw sa Amerika karon nga, kanang ilang gi-assassinate ning usa ka pro-life,
Charlie Kirk. Pero di sila malipay nga ang Amerika sangyawan og kining Biblia, sangyawan og pamaagi sa Elohim, sangyawan kinabuhi, sangyawan repentance. Ilang himo ay patyon tani kay muundang na ning iyahan sige pagsangyaw. Tumo kung siguro may tabuan ning duha ka witnesses. Ha? Nya kay ug i-assassinate di ba ni mapatay? Ang makapatay ra ani katurang katurang mananap nagikan sa butong lispit mo na yung kapatay ani duha ka witness. So mapatay ni siya dayon ibutang niyang lawas dito sa kadalanan dayon magparty ang tibok katawan sa kalibutan. Now when 3 and a half days the breath of Elohim entered them and they stood and great fell on those who saw them and they heard a loud voice from heaven saying to them, come up here, and they ascended to heaven in a cloud and their enemies saw them. In the same hour there was a great earthquake and that of the city fell. In the earthquake 7,000 men were killed and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven, to the Elohim of heaven. So unsay nahitabo? Nabanhaw na po ning itawag og two witnesses. Gibanhaw sila sa Elohim after 3.5 days. Ang breath of life, meaning ang ilang ang kinabuhi, no, nagikan sa Elohim, misulod balik nila og gitindog sila. Ang nananaw nila nga hadlok kay mo torment ni siya. Pero ang sini nahitabo, ug adunay tingog nagikan sa kitas-ang nagingon. Saka na mo dinhi. And they ascended to heaven in a cloud and their enemies saw them. So, ibalik na sila ngadto sa kalangitan. So, morning tawag na to resurrection of the two witnesses. So, naa na po another nga mabanhaw, no? Ang last nga tungkol andiri ang resurrection of the tribulation saints. So, kinsa man ning mabanhaw? So, mooni siya karon ang mabilin sa rapture. Pamina mo mabilin sa rapture. Hindi mo makinud-anon karon kung man ani panahon na makinud-anon na mo. Kamoy mabilin dayon mag-antos mo ani. Pero naay tsansa. Ingon diri resurrection of the tribulation saints. Kinsa ning mga tribulation saints? Kinsa ning mabilin unya sa rapture? Kamo ning mabilin, kamo lang inyong himuon. Ingon diri sa verse 13 to 14, ingon diri. Then after these things, I looked and behold a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. So, kaniha, wala na ilabot diri ang katong mga nauna na. Tribulation na ni sila. Mo ni ang nabilin sa rapture. Pero, nabanawag yapon ni sila. Pero tinanin nung daghana. Pagkadaghana kayong maluwas. Kaya iban pa man, basta mga anak, hindi magmatinud-anon, iban pa man, nakaambong ni mama, ni papa, na si ate. Nabili na siya. Diri sa mahay, nagdagan-dagan, nabili. Nanghandog na din sila, sa magtama ito ni langit. Inong doon sa dagang pagtulunan. Basa din sa Biblia. Mo na ni, diri. Mo na ni ang mga multitude. Di na naman ni kay Philippines lang. Diri. And I look, behold, a great multitude which no one could number. Tingaghanang maluwas. Good. Of all nations, sa tanang kanasuran, tribo, katawhan, dila, nagatindog at ubangan sa trono sa nati. Nagkasuot o puti nga bisti na naay mga palm branches ilang kamot na mga dahon, no? O nagasinggit sa ka makusog na tingog nga nagingon ang kaluwasan manaa sa tong langit nga manug kaniya nga naglingkod sa trono mao ang nating kamiro. And all the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worship Elohim. So katupong mga tuwa dito sa kalangitan, mga tanang kaanghilan o mga elders, atong 24 ang four living creatures, no? So na nagyugbo sila at ubangan sa trono ug nagsisimba sila sa Elohim. Then sa verse 13, then one of the elders answered saying to me, so mo ni actually vision mo ni John, no? Nakita na ni John di bilab kasi may tabo sa unahan. So ang usa ka elder na nagsimba sa Elohim niduol kang John. Then one of the elders answered saying to me, who are these arrayed in white robes and where did they come from? So nangutana na yan tong elder kang John di bilab. Ingon na si John di bilab. And I said to him, sir, you know. So he said to me, so sa to pa, wa ka balo si John, pero ningon siya nga, sir, ikaw may nakahibalo anak. So muna ting elder, ningon din siya nga, kini sila, these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So, kini di ay mga tribulation saints nga mabanhaw, mauni sila ang mga katawhan nga naghuga sa ilahang bisti, nagpaputi diha sa dugo sa karnero. Pero una diha, mao kini ang mga ni overcome sa grabe kaayo nga kalisdanan, tribulation. No? So, man panahon ani sige tago-tago tanan, the experience of kagutom, atong mga nabilin-bilin nga mga 21 judgment ay tilaw-tilaw gyud ni sila pero bisan pa ni adto anaa gyud sila ibuhing paglaom, no?
O naapagin sila ka ng retention, napay nabilin nga mga tulong silang ilang hunahuna nga mo ilang kinabuhi. O ayun wa sila magpakasala, wa sila magblaspheme, wala na gid sila magpasipala sa Elohim. O naghugas gid sila sa ilahang bisti. Ha? Diha sa dugo ni Rabbi Yeshua. So morning, hidaog ni sila. Ha? Ngayon na diha. Oh, therefore, they are before the throne of Elohim and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore nor thirst anymore. The sun shall not strike them nor any heat. Ato pa. Oh, unsa ilang kasinatian ani mao ni sila ang mga tawo nga dili pa wa gyud mga lagat. Nya kay nakaanggo, adi kita gagigay ng mga pangalagat sa langit. No? Kanya, ingon pa dili, they shall neither hunger sa to ba dili grabe ni sila gutom-gutom. Pero dito, di na sila pagutman. Sa pagyod, anymore, nor thirst anymore. Sa to pa, kumpiyansa man gud kayo, dili gisinati nila tong kagutom, kauhaw, paghuman sa pagyod. The sun shall not strike them nor any heat, meaning mo ni siya ang nakasinati adtong pagbubo sa anghel sa adlaw, ang adlaw gibubuan og katong panaksan paghuman, grabe kay kainit ang adlaw, mo ni sila, no? Pero bisan sa kainit ay nagpasalamat ra gid sa Elohim. Sa inyo kay Elohim mao ni napaginibuhi paglaot. Mo na ni sila. So, simple humayon pud sila. So mo na hitabo, no? For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to a living fountains of waters, and Elohim will wipe away every tear from their eyes. So kinsa niya? Mo ni ang mabilin niya ha. Nandumi ninyo kamo mabilin. Dili na tiaw ha. Kamo to mga resurrection of the tribulation saints. Okay. Mao po ni silang apil po ni siya atong sa Revelation 20 verse 4 nga gipugutan og liog kay wala gyud magpamarka sa marka ni Satanas nga 666. Ha? Kasi mogawas na sa sweatres. Yun dire, and I saw thrones and they sat on them and judgment was committed to them, and I saw the souls of those who had been beheaded for the witness to Yeshua, for the word of Elohim, who had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they live and reign with Yeshua for 1,000 years. So notice ninyo ha, gipangputlan og liog pero nag-iguban ni Rabbi na Yeshua dito sa millennial. So say pasabot. Ibanhaw. Di ba? Mo niya gipangpugutag ulo kay wala gid mo simba, wala mo tata. Diri sa manay bisaguton na kestanan. Wa gyud matog syudad kay magpamarka. Kay gimingaw na atong Jollibee. Gimingaw na magtiksarap, gimingaw na namnam, gimingaw na. Nag-antos na gid diri, grabing kagutom, grabing kauhaw, gusto mi nang magdes wala na. Di gid sila magpatata kay kabalo silang walay kaluwasan mo na ni. Paminaw mo mga diseryoso. So mo ni ha. Resurrection of the tribulation saints. Dayon sa Revelation 20 verse 5 nag-ingon dinhi, but the rest of the dead did not live again. Sa to pa, naay mga nangamatay na wala pa mabuhi. Okay, din sa ni. Until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Sa ato pa, katong mga minatay nga wala pa banhaw, mao ni ang mga wicked. Okay. Kano sa man ibanhaw ng wicked sa buhi atong basahon, no? Dito is kind of resurrection. First resurrection, mo ni karon. Mo ni ang musinati sa first resurrection. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mo ni ang musinati sa first resurrection. Mo ni ang pulong bulahan sa verse 6, ingon diri blessed and holy is one who has part in the first resurrection. Over such second death has no power, but they shall be priests of Elohim and of Yeshua and shall reign with him 1,000 years. So naapo di ay mga saints na makiguban unya pagbalik ni Rabbi Yeshua ug maghari dito sa millennial kingdom. Mo na ni siguro ipasabot atong nadugan ako nga kanang bali nga mamatay siya dito na siya banhawon padulong siya sa Jerusalem. Wala siya kabalog diyon sa pag-process. Diyon sa step by step. No? Mo ni siya posible pong apil ta ani. Nga mag-reign unya dito sa millennial kingdom. Kay uban man tang Rabbi Yeshua, di ba? Aya pug ignag mo na si Rabbi Yeshua, siya ray usa. Mali na ako si to. Hari sa tanang hari, natural daghang kay mga tao. Daghang kayang mga alagad nga makig-uban niya. So posible ta ani nga maapil ta ani sa millennial kingdom, maghari po ta dito. Ba't kuman mo ni ang katumanan nga katong kasaligan og sa kasyudad, kasaligan ng tulo ka syudad. Na, may tinuod ng dali na, or kung tinuod ng yun na, millennial kingdom igsuon, apiling Philippines. Dili ra na Israel ra, maglingkod sa Rabbi Yeshua, mura ito yung dumalaan, Tinoo, kalibutan, dumalaon ni Rabbi Yeshua for 1,000 years. So, naagi siguro mo balik din sa Mahanaim. Kasaligan ka din sa millennial kingdom, tugutan po kang magdumala, puro ka syudad. Hari po ka. Ma-change na ang government.
ang government na sa Millennial Kingdom, dili na republic, dili na democrats, dili na communist. Unsa naman? Ha? Kingdom na. Ruled by kings. Oh, meaning monarchy. Oh, monarchy na ang kuan, ang pagdumala. So sa ato pa, ang Philippines dili na ni president, hari na dili nanay maghari din eh. Oh, bago man yan si Kuya Tata nang may maghari sa Philippines. Ha? Oh. O kinsa may maghari din eh. O min siguro kag wala pa ba na ma-divide ang kuan ha? Ayaw mo pagkasayo. Muora gid gyapon ang earth anang Millennial Kingdom, muora gid gyapon din. Nani ra gyapon kay wala pa man giusap ang kalibutan. Ha? So posible nga naay mag-presidente des Mindanao, mag-presidente des Visayas, o di presidente hari. Hari sa Mindanao, hari sa Visayas, hari sa Luzon. O sa ubang depende na. O mag-reign sila uban kang Rabon Yeshua. Okay, sabta na to. O muna mga tribulation saints. Okay. Unang bulahan ang naka-appeal sa first resurrection. Okay. Dito na punta sa second resurrection. Naay ikaduhang pagkabanhaw. Okay. Sa John 5:28-29, all who are in the graves. Kung sa'yo pasabot sa graves, all who are in Hades. Ha? Katong tuwa sa Hades, katong gibutangan sa katong rich man o katong mga wicked, tuwa to sila tanan dito. Ha? Wala pa to sila sa lake of fire. O ato nang isadihan ko niya. O unsa nang lake of fire, final hell na siya. Okay, katong tuwa sa graves sa Hades. Those who have done good to the resurrection of life. Okay. Naapoy usang nga nasabtan ani kay kaning part sa Hades, pag-abot ni Rabunia, pagkamatay ni Rabunia siya, ato man siya sa Hades, ipangkuha niya ang tribulation saints, no? So, nabakante to siya. Pero kung naiwikid nga mamatay, automatic dito siya ibutang sa lower part sa Hades. Eh, usa ka question nga nabutang sa kuha, how about ning mga Hudiyo nga nagkinabuhi bitaw sa balaod sa Old Testament ba nga katarong? Nga wala gyud kakaplang ni Rabon Yeshua. Nya namatay. Unsa may judgment ani nila? Kamo daw butang niya sa impierno. Nga mga maayo man kinagsulod na sa balaod. So sa akong pagsabot, pwede po to sila ibutang po dito sa Hades. Dito sa Abraham's bosom. So kung nag-ingon diri, those who have done good, okay, napay mga maayong ibutang dito. Those who have done good to the resurrection of life. So banhawan po to sila. Oh. Okay. Then those who have done evil to the resurrection of condemnation. Oh, so nakita na to. So kaning mga ang second resurrection is mga evil ni siya nga gibanhaw para laglagon. Kuha ninyo. Okay. So muna ni karon, dili nang apply ning gitawag na to Revelation 20:12 to 15. So unsa man ni siya? Okay, nag-ingon din ni dayon na and I saw the dead and small great standing before mo na yung white throne judgment. Ang second resurrection nixon may tabo ni siya sa white throne judgment. Okay, hukman na sila, no? O ang mga patay nakita nako gagmay og dagko nagatindog at ubangan sa Elohim ug ang mga libro gipaabrihan ug ang usa ka libro giabrihan nga mao ang libro sa kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman sumala silang mga binuhatan, sumala sa mga butang nga nisulat dito sa mga libro. Ang dagat nihatag sa iyang mga binatay. O kanang mga nalunod sa dagat bitaw, o ang dagat mo gather ko na siya og mga kalag. O man siguro kanang mga salida-salida mga mermaid, no? Kana ay mga tawo nga o nakikminyo adtong mga sirena dito. O actually mga bad spirit mo tawag marine spirit. O so katong mga nailag nila ilaha po tong gitaguan dito sa dagat. Pero pag abot sa white throne judgment muhatag to sila. O man indri ang dagat muhatag ang mga patay niini. O ang kamatayon o ang Hades muhatag usab sa ilahang mga minatay. Ngadto kaniya. And they were judged each one according to his works. So silang tanan katong tulong ato sa dagat, sa kamatayon o sa Hades, moatubang to sila sa Elohim, unya, hukman sila, no? Hukman sila sumalak gyud sa ilahang mga binuhatan. Then in verse 14, then Hades, then death and Hades were cast into the lake of fire. Okay. So mahitabo inani, no? Illustration ani inani. Madali sir. Pwede na question? Okay. Actually, ato na lang po ko ano, how many kinds of hells? Hell. Okay. So next atong topic kani atong i-discuss about ning 4 kinds of hell. Okay, 4 kinds of hell. Okay, ang first hell, ako na lang iko yung Tartarus. Okay, kinsay naa sa Tartarus. Ang second is Hades. Okay, kinsay naa sa Hades. Ang third is bottomless pit. Then ang fourth is itawag nato na siya og lake of fire. Okay. Ang Tartarus igsoon, nagana lang ako brief idea. Ining ang Tartarus, ang gibutang diri mo ni ang mga angels. Kinsa ni nga angels? Mga angels ni during sa panahon ni Noah nga nakigsex sa mga kababayenan. Okay, wala malipay ang Elohim, gipamatay ang ilang mga offspring, ilang mga anak, then kini nga mga anghel,
dakop ning tanan, gipriso ni o gibutan ni sa Tartaros. Kining Tartaros is outer darkness ni siya nga naay daghang mga kadina, pangkadinahan ang mga angels. So kini nga mga angels, ani siya sa Jude 6, Jude 6 na siya. Oh, kani nga mga angels, ang ilang final ani nga destiny, ibutan na to mo ni no. Oh, first hell, second hell, third hell, then fourth hell. Oh, mo ni ang Tartaros, mo ni ang Hades, mo ni ang bottomless pit. Okay, third. Mo ni ang final hell. Okay, final hell. So ang angels nga naa dinhi, ilabay dinhi. Okay, ang naa sa Hades, kaning Hades karon, duha man na siya ka compartment, di ba? Mo ni ang sa Abraham's bosom, mo kaning sa lower part, mo ni ang mga wicked. So kani diri sila, muatubang sa ni sila sa kanang tawag white throne judgment. Oh, tanang angel ang kani sila wala na ni sila. Pag abot na sa final judgment, automatic ilabay ni sila sa lake of fire. Pero kaning naa diri sa Hades, dagat, kamatayon og Hades, okay. No, nihatag naman sila. So muna ang judgment ug aning Hades of death, kining Hades ni siya. Oh, ilabay to ni siya dinhi. Duha ni sila diri responsible. Ang Hades, ang baliang lugar ug ang kamatayon. Ang kamatayon is the spirit man na siya. Kini siya ilabay ni siya sa lake of fire. Then ang bottomless pit diri, kining bottomless pit mao ni kulungan ni Satanas nga ihagbong siya for 1,000 years, di ba? Okay. After 1,000 years, i-release siya, di makigubay siya sa Jerusalem, sing katawhan, dayon na ay gikan sa langit, mo dakop niya og mailabay na pud siya diri. So all in all, ang final nga judgment nila naa diri sa lake of fire, which is the second death. Okay. Ang Hades igsoon, kalayo ra ang nadinhi. Pero ang lake of fire, ulod og kalayo. Muna na yung diri. So muna yung diri. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Okay. So ang death of Hades gilabay sa lake of fire. So muna ikaduhang kamatayon. Then yung diri, and if anyone not found written in the book of life, okay, was cast into the lake of fire. O ang matag usa nga naa diri sa Hades, nga di makaplagan iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, gibanlot, gilabay diri sa linaw nga kalayo, nga moantos sila sa ikaduhang kamatayon. Okay, kita ninyo no? So, kita karon naka-experience na ta sa kani atong pagkakabig karon mo itong first life. Ang second life nato, after mamatay tong lawas, mo experience na ta sa second life. Nga dito na sa langit. Transfer din sa bagong langit o bagyo ta. Then, kaning second death, itawag na patay na mong espiritu, itorment ka diri sa Hades, no? Muni mo hang unang kamatayon, dayon ay kaduha paging kamatayon, ilaway pag ka diri. Kung ang kainiton diri igsoon, ibutang mo 1,000 degrees nga makalanay nagputhaw, ang kainiton diri sa Hades 1 trillion degrees Fahrenheit. Imagine. Na kay ang soul dili man ni siya, immortal man ni. So dili siya maluto. No? Pero ang torment, ang kasakit, ang walay undang nga kalayo mo nay sination. So may tawag second death. Kaduhang kamatay. Namatay ka sa grabing pag-antos og tumang kasakit. May tawag second death. Okay. So muna ni ha. Oh. Muna na yung Matthew 20:31-35, separate from sheep from the goats. So ma-apply na ni diri nga bersikulo nga kada nasod na amang kay mga karniro. Kada nasod na apoy mga kanding. So ang karniro ibutang dito sa kinabuhing dayon, ang kanding ilabay dito sa subahon. Imoon of great goats. Sugbat to sa linaw kalayo. Okay. So morning and diri, dead and small and great standing before Elohim, and books were opened. Another book was opened, nga mao ang book of life. The dead judged according to their works. Sea gave up dead in it. Death and Hades were cast into the lake of fire. Anyone not found in the book of life were cast into the lake of fire. Mamuni ang tawag na to second resurrection. Ang second resurrection siya, ang hitabo inani. Katong mga kalag nga tuwa sa Hades, tuwa sa kamatayon o tuwa sa dagat, matubang to sa white throne judgment. So naay gitawag na to kanang korte. Ang korte ana dito, ang judge mismo ang langit ng amahan. Notice ninyo kita believers na gitawag og judgment seat of Yeshua. Okay, naay ang judge ana si Yeshua. Pero kining final judgment nga mo ang white throne judgment, ang amahan mismo mooy maghukom. Dayon, katong tuwa tanan dito nga mga kalag, pag ma-judge to sila, before sila ilabay sa lake of fire, suutan sa sila og incorruptible bodies. Pasabot, tagaan sila og resurrected body, or immortal body. So ang ilahang kalag mo join na sa ilahang lawas na di madumutod. Pero asa ibutang? Ibutang sa linaw nga kalayo. So mo nang ma-apply na yung Matthew 10:28, basahan niyo Matthew 10:28. Ingon dire, ayaw ka hadlok sa mopatay sa imong hang
kalag apan dili makapatay sa imong I do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Okay, ayo kahadlok niya kung patay sa imong lawas apan di makapatay sa imong kalag. Apan kahadlok siya nga who is able to destroy both soul and body in hell. So notice ninyo, duha na. Naanay kalag, naanay lawas in hell. Pasabot in hell, dito na sa lake of fire. So mo na ang pamaagi. Mo na yun diri, hulahan gud kaayo ang naka-appeal sa first resurrection. Okay. So diri lang kataman, no? Any question? Walay pangutana? Clear na?